Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Bata pa lang ako, mahilig na akong mag-alaga ng mga hayop. Mayroon akong aso, pusa, at kahit mga isda sa aquarium. Pero ang pinakapaborito kong alaga ay isang lumang-lumang loro na binili ng tatay ko sa isang tindahan ng antigong gamit sa bayan. Ayon sa nagbenta, ang ibon ay dating pag-aari ng isang matandang babae na hindi na nakita mula pa noong dekada 60. Hindi na namin inusisa pa ang kwento. Dahil sa murang halaga, nakabili kami ng isang matalinong ibon na marunong magsalita. Nang dumating ang loro sa bahay, agad itong nagpakitang gilas. Marunong itong bumati ng magandang gabi, marunong humalakhak, at may kakaibang ugali ng pagsabi ng huwag kang lalapit. Sa una, tuwang-tuwa ako. Natutuwa rin ang pamilya ko sa mga sinasabi ng loro. Lalo na kapag ginagaya nito ang boses ng bawat isa sa amin. Pero habang tumatagal, napansin ko ang ilang kakaibang bagay. Minsan, kahit tahimik ang paligid, bigla na lang itong magsasalita ng walang dahilan. May tao sa bintana. Kapag sinisilip ko, wala namang tao roon. Minsan, habang natutulog ako, naririnig ko itong bumubulong gamit ang boses ng nanay ko. Gising na, anak. Pero kapag tumingin ako sa oras, 3:00 pa lang ng madaling araw. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng boses ng tatay ko na sumisigaw ng, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Mabilis akong bumangon at tumakbo papunta sa kwarto nila. Pero mahimbing silang natutulog. Nang bumalik ako sa kwarto ko, nakita kong nakatitig sa akin ang loro. Dahan-dahang ginagalaw ang tuka nito. Doon ko napagtanto, ginagaya nito ang boses ng tatay ko. Dahil doon, nagpasya akong takpan ang hawla nito ng kumot tuwing gabi. Pero kahit natatakpan na ito, maririnig ko pa rin ang mahihinang bulong nito. Lalabas na siya. Tinitingnan ka lang niya, mabilis siyang gumalaw. Hindi ko maintindihan kung sino o ano ang tinutukoy ng loro. Pero simula noon, nagsimula na akong hindi makatulog ng maayos. Dahil sa takot, dinala ko ang loro sa isang matandang manghihilot sa baryo, si Lola Sima. Pagkakita pa lang niya sa ibon, nanlaki ang kanyang mga mata. Bata, saan mo ito nakuha? Tanong niya sa nanginginig na boses.
nang ipaliwanag ko kung saan namin ito nabili. Agad niyang ipinagtabuyan ng ibon. "Itapon mo yan. Masama ang espiritu niyan. Hindi yan ordinaryong ibon." Doon ko nalaman ang kwento ng loro. Ang ibon na yon ay dating alaga ng isang matandang babae na pinaghihinalaang isang mangkukulam. Namatay ang matanda sa loob ng kanyang bahay. Pero bago siya namatay, ang lahat ng kanyang bulong, sumpa at lihim ay lumipat sa kanyang alaga. At mula noon, ang loro ay hindi lamang basta isang hayop. Isa na itong sisidlan ng kaluluwa ng matanda. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong dinala ang loro sa kakahuyan upang pakawalan. Pero bago ko mabuksan ang hawla, nagsalita ito ng may kakaibang tinig. Mas matanda at mas malamig kaysa dati. "Huwag mo akong iiwan." Napaatras ako. Sinubukan kong takpan ang hawla. Pero bigla itong nagsimulang magpadyak at tumili ng napakalakas. Hindi na ako nagdalawang isip. Itinapon ko ang hawla sa ilog at mabilis na tumakbo pauwi. Pagbalik ko sa bahay, tahimik na ang paligid. Pero bago ako makapasok sa kwarto ko, narinig ko ang isang bulong sa likod ko. Babalik ako. Simula noon, kahit wala na ang loro, may mga gabi pa rin na naririnig ko ang isang pamilyar na boses sa dilim. Magandang gabi. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.